Alright mga kapakset, so welcome back to our YouTube channel. So ating unit ngayon ay Suso D-Max. Ayan. So isa sa dahilan na bakit tinanggal natin ay ito. Yan, leak siya dyan. Kailangan natin palitan ng ganito. Ikaw ano ni sunog kanang cable tie. So ayan mga kapakset, so anong nangyari dito, ayan, umandar pa to. So galing doon nakapark, nilipat ni sir dito. Kinabukasan hindi na umandar, kala namin battery. So possible battery din. So chinarge namin yung battery. Pag charge namin, ayaw pa rin umandar. So ang nangyari ay itong glue plug relay. Yan. Yan, itong glue plug relay. So ito. So nangyari dito, kasi ito yung papuntang glue plug na wire. Dito yan. Yan. Yan na wire. So galing yan dito. Pula. So pag on dapat ay iilaw to ng positive. Or red light. So yung tester natin. Test light. Yan. So green pa rin. Pag on, green pa rin, ayaw. So ginawa namin, pinalit namin yung relay dito. Yung relay ng starter, yan, relay ng starter to eh. Ayan, oh. So pinalit namin to dito sa kabila. So ito bago na to. So Hyundai ata to. Hyundai Tucson. Pagpalit namin, umilaw na dito. Tapos pag start namin, ayaw naman start. So confirm na sira tong relay. So ginawa namin, yung starter relay nilagay namin dito. Tapos in-start namin dito gamit ang test light. So direct namin yung starter. Umandar siya, rumigundo, pero I mean nagrigundo lang pero ayaw umandar. Start lang, ayaw umandar. So in-scan namin, lumabas P0251. So nakalagay injection pump failure, nakalagay doon. So ito bago na yung relay. So gumana na yung heater. Ang problema, ayaw pa rin umandar. So ang nangyari, tinanggal namin yung injection pump. Ayan, pakita namin sa inyo. Ito yung injection pump. So ayan, kita nyo naman na yan, maano siya, may krudo. So nagtaka kami bakit sira kaya to. Wala kaming sure. Doubted kasi kami. Kasi nilipat lang, kinabukasan ayaw na mandar. So anong nangyari, habang tinanggal namin to, pagkatapos namin tinanggal, napaisip ako na i-check yung dipstick. So bale, kaka-change oil lang namin dito. And we're sure na itong level na to, yan, we are sure na dito talaga sa normal level. Yan, kita niyo yung dot. Diyan talaga yung level niya. Nagtaka kami bakit umangat, dumami yung engine oil niya. So kaya sabi ko confirm. Kaya pala hindi na siya umandar kasi yung crudo lumabas dun sa may oil seal ng shafting ng injection pump. Kaya failure yung na-scan namin. So in-scan namin, failure yung niya, yung injection pump. Kasi kadalasan may hindi naman kadalasan, lahat may oil seal kasi dyan, sa may liig niya. Kung dyan nalalabas yung crudo, hard start siya, or either hindi na andar kasi yung pressure doon na lalabas sa may oil seal doon, hindi na lalabas dito. So hindi na kami kati, hindi na namin kinatihan kasi na-scan naman natin at wala talagang pumupuntang diesel dito sa injector.
So dito, chinik muna namin kasi to bago namin tinanggal. So wala talagang pumuntang injector. And then, kung gusto nyong malaman kung baka supply lang or baka electrical problem. So ganito, ang lalabas dito, papakita ko sa inyo. Yan. Meron yang ito positive. Positive at ito positive. Ito. Tapos negative na yan lahat. Negative yan lahat. Negative. Ito positive. Tapos dito positive. So ito negative, negative. Negative, negative. Tapos ito 10 volts. Ito naman 8 volts. So tandaan nyo yan. Nakaganyan yan. Ito ay Suzudimax 2005 So ayan, lilinisan lang namin tapos calibrate namin. Ayan na namin gumawa dyan. Kaya naman namin gawin to. Kaso yung pyesa hahanapin pa. Diretso na natin sa calibration para maging malinis din. Sila na bahala dyan. So ayan, update na lang tayo sa second part pag naano na namin. So ayan hindi na namin tinanggal yung mga timing. Bali nalagyan na lang namin ng dito para hindi na pipitik to. Ayan, na-disalign nga siya nausog konti dito. So nilagyan na namin ng marking. Yan dito marking. Tapos huwag nyo nang ikutin para salpak na lang agad kayo. So ayan, medyo masilan tong trabaho na to, kaya kailangan pagbutihan pagtrabahoin. Yan, kailangan namin linisan yan. So part 2 na lang tayo, kapaksit. Bye bye.